Jovel, Von Lucille. Magandang hapon sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan at kamag-anak na nagtipon-tipon dito upang saksihan ang pagbabasbas ng Panginoon sa inyong pagsasama dito sa parokya ng Nuestra Señora de Aranzazu. Ilang pagninilay po. Unang-una, yung inaakala nating nagkataon lamang ay bahagi pala ng plano ng Panginoon para sa atin. What we thought was by chance, in fact, was according to God's plan. Noong 16th century, early 16th century, may pastol sa Espanya, si Rodrigo ang kanyang pangalan, narinig niyang nag-iingay ang kanyang mga tupa. Pinuntahan niya ang kanyang mga tupa at may narinig siyang kumakalansing na bell. Yung cow bell, yung bell na sinusukbit sa leeg ng mga baka. Sinundan niya itong misteryosong tinig ng bell. At dinala siya sa isang halamanan na matinik. Subalit doon niya nakitang nakasukbit yung cowbell at sa ibabaw ng halaman na matinik, nakita niya ang ating mahal na ina. Ikwinento niya sa kanyang mga magulang kung kaya't kinabukasan, nagling pinuntahan ng kanyang mga kasamahan sa kanilang bayan itong halaman kung nasaan nagpakita ang ating mahal na Birhen. Naroon pa rin yung cowbell at sa ibabaw nakita nga nila may maliit na statwa ng mahal na Birhen sa ibabaw ng halamanan. At dinala nila ang statwa ni Mama Mary sa kanilang simbahan. Nung panahon yon, matagal na ang panahon ng tagtuyo, yung drought. Ilang buwan nang hindi umuulan. Kung kaya't nanganib ang mga pastulan at ang sakahan ng mga magsasaka. They were experiencing a severe drought. Nangyari po pagkapasok ng imahen ng mahal na Birhen sa kanilang simbahan, biglang bumuhos ang ulan. At doon nagsimula ang debosyon sa Nuestra Señora de Aranzazu. Inakala nitong pastol na nagkataon lamang na nag-iingay ang kanyang mga tupa, noong pala may pangitain ang Panginoon na gusto niyang mamasdan ang ating mahal na ina na sugod na ating Panginoon. Gayon din po ang kwento nila Von at ni Jovel. Yung inakala natin nagkataon lamang ay pinaghandaan pala ng Diyos. 10 years ago, wala pang mga Google chat, wala pang mga Viber group, subalit merong text group, text chat, kung saan pwede kang sumanib sa grupo ng mga may cellphone number kahit hindi mo sila kakilala at wala naman picture, wala pang FB, hindi pa kasamang FB doon. Sumanib si Von at si Jovel. Nakisawsaw sa isang text group kung saan may mga binata at dalaga. Siguro iba may mga asawa na naghahanap ng iba, no? Napasama sila doon at nag-chat sila na pagaang ang loob nila sa isa't isa. And after 2 weeks, nag-unang face-to-face encounter sila sa SM Cubao. First time nilang magkita. Samantalang sabi nila, naging sila na. Naging sila na kahit hindi pa sila nag-face-to-face encounter. Malayo pa lang sila sa isa't isa at pagtalikod ni Von Lucille, may nakitang pangitain, vision si Jovel.
At alam na ni Jovel, nung unang nilang pagtatagpo, ito ang inilaan ng Panginoon para sa akin. Kami ay magsasama panghabang buhay. Yung inakala nilang nagkataon lang na sumanib sila sa isang text group ay bahagi pala ng plano ng ating Panginoon upang sila ay magtagpo, magkakilala, and after 10 years, mabasbasan ng Panginoon dito sa ating simbahan. The second point is this: maraming dinaanan ang mga deboto ng Nuestra Señora de Aranzazu. Noong 16th century, ang mga Agustinian friars ang nagtayo po nitong simbahan. Ang patron nila noon ay si San Mateo. Pero noong 17th century, ipinasa nila itong simbahan itong mismong simbahan sa mga Jesuita. Ito ay naging parokya ng mga Jesuita noong 17th century. At sinasabi na marami ng milagrong naganap dito sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Yaong may mga karamdaman at sakit ay napagaling sa pamamagitan ng pananalangin sa ating mga mahal na ina. Yaong mga nasalanta ng mga sakuna ng baha, lalong-lalo na dahil malapit tayo sa Marikina River, ay nasagip sa tulong ng ating mahal na ina. Kung kaya't ang mga deboto ng Our Lady of Aranzazu ay nagpapasalamat sa Kanya dahil sa lahat ng kanilang dinaanan sa buhay at mga pagsubok sa buhay, kapiling nila ang ating mahal na ina. At sila ay binabasbasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng intercession ng ating mahal na ina. Gayon din po si Jovel at si Von. Dahil 2013 sila nagkakilala, 2014 nagsama na sila. Subalit ang dami nilang pinagdaanan dahil si Von ay nag-koleyo pa, nag-office administration, at si Jovel naman ang makisig na kasintahan. Pagkagaling ng trabaho sa LST, aantayin mag-dismissal si Von at susunduin at iuuwi. Tapos nangyari ang pandemya. Tapos yung titulo ng bahay nila ay inayos pa nila. Tapos ang tatay naman ni Von ay naaksidente. Lahat na lang ay naranasan na po nila. Gayon pa man, sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay, hindi sila pinabayaan ng ating mahal na ina. Our Lady has guided you and brought you closer to the Lord. The Lord has blessed you through the intercession of Our Lady. Subalit yung blessing natin mula sa Panginoon ay hindi lang yung pagtatapos ni Von sa koleyo, tapos yung pagtanggap sa kanya sa opisina ni Father Bert Ampil kung saan siya ay isang regular employee na. At sabi naman ni Father Bert ay napakahusay na bata ni Von. Napakateki. Salamat sa Diyos at napunta sa akin si Von. Ang blessing natin ay hindi lamang yung mga panlabas, mga graduation, diploma, bahay, trabaho. Ang blessing din ng Panginoon ay nararanasan natin sa pagbabago ng ating pagkatao. At sabi ni Jovel at ni Von, dahil sa kanilang 10 taong pagsasama, sila ay nagbago. Tumubo sila bilang pagkatao. Yung dating binata na si Jovel na mahilig mag-video games, ngayon natutong mag-compromise. May kasiping ako, may inaalagaan ako. Yung aking oras ay hindi lamang para sa akin na lamang. May kahati na yung oras ko. Kailangan kong paglaanan ng oras. Si Von ang aking minamahal.
Gayon din si Von, kwento niya dati, kinikimkim niya ang kanyang saloobin, subalit ngayon, mas confident na siya at nabibikas niya ang kanyang nasasaisip dahil secure siya sa pagmamahal ni Jovel na kahit ano pa ang hidwaan nila, maaayos nila at hindi sila maghihiwalay. Yung blessing ng Panginoon na natanggap nila ay yung pagtubo nila, becoming the better versions of themselves because of the love that they have experienced in one another and for one another. Ang ikatlong punto ay ito. Nagbigay ng tanda ang Panginoon kay Rodrigo na ang pangitain, yung vision ni Mama Mary de Aranzazu ay tunay nga. Ano yung naging tanda? Yung pagpasok nila sa simbahan, bit-bit ang malit na statwa ng Our Lady de Aranzazu, biglang bumuhos ang ulan. Yun ay yung tanda na narito ang ating Panginoon. Kapiling tayo ng ating Panginoon. At tunay ang nakita ninyong pangitain na ang ating mahal na ina ay kapiling din natin nag-aaruga sa atin. Kung kaya't ano naman ang tanda na natagpuan at natanaw ni Jovel after 10 long years? Nagbukas ang back door ng simbahan at ang liwanag na nagmula sa mukha ni Von ay sumilaw kay Jovel. Si Von ay ang tanda at ang pangakong itinupad ng Panginoon kay Jovel. You are God's sign to one another that God is with you. Ang matinding tanda na kapiling ninyo ang Panginoon ay ang pagmamahal ng isa't isa. And God is present in your love for one another. And just as the rain poured out when the image of Our Lady was brought inside their church in Oñate, Spain, when the doors flung open, Jovel saw the vision he has been waiting for, to see his beloved Von walk down the aisle upang sila ay mabasbasan ng ating Panginoon panghabang buhay. Kung kaya't Jovel at Von, yung inakala ninyong nagkataon lamang na kayo ay sumapi sa isang text group, ay bahagi pala ng ating Panginoon. At sa 10 taon ng inyong pagsasama, ay sinamahan kayo at binasbasan kayo ng Panginoon at lalong pinagtibay ang inyong ugnayan. And after 10 years, ito ang vision o ang tanda mula sa Panginoon, yung pangitain, your beloved Von Lucille beside you. You are each other's vision of God's love for each of you. Kung kaya't mga pamilya, kapamilya at kamag-anak at kaibigan, magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa kanyang pagsasaisang dibdib at sa kanyang pag-aaruga at sa kanyang pagbabasbas panghabang buhay kina Jovel at kina Von. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.